Itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos, ako'y nilikha. Sadyang para sa'yo, lahat sa akin iaalay sa'yo ang iyong kalooban. Nais ko maging kagalakan sa puso. Oh Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos, ako'y nilikha. Sadyang para sa'yo, lahat sa akin iaalay sa'yo ang iyong kalooban. Nais ko maging kagalakan sa puso. Sadyang para sa'yo, lahat sa akin iaalay sa'yo ang iyong kalooban. Nais ko maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin iaalay sa'yo ang iyong kalooban. Nais ko maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin iaalay sa'yo ang iyong kalooban. Nais ko maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin iaalay sa'yo ang iyong kalooban. Nais ko maging kagalakan sa puso mo. Kayo po'y umawit. Ako'y Ako'y nilikha Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin iaalay sa'yo ang iyong kalooban. Nais ko
Maging kagalakan sa puso ko. Ako'y nilinghan sa iyong para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluluwa. Nais ko makikagalakan sa puso ko. Sa iyong para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluluwa. Nais ko maging kagalakan sa puso mo. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon. Ito nawa, Panginoon, ang aming nais at mabigyan ka ng ngiti sa oras na ito, Lord. Beneath this heat, Lord, sa kabila po ng init na to, na antok na aming nararamdaman sa oras na ito, Lord, we exchange it up, Lord. Nais lang namin sa oras na ito na maranasan ka, maramdaman ang presensya mo, Panginoon. And this is what we are called for, Lord. To give you praise, to give up all of our lives and all of the things that we have and possess sa inyo lamang po, Panginoon. Thank you so much po sa pribilehyo muli, Panginoon, na makapanamba at sa pribilehyo na marinig ang iyong mga salita. Lord, gabayan mo po ako as I speak up sa oras po na ito. Hawakan mo po ko yung mga kamay. And may all of my wordings, Lord, ay manggaling lamang sa kaibuturan mo at makapagbigay ng ngiti sa iyong labi, Panginoon. Maging kalugod-lugod nawa ang bawat isip at puso ng bawat narito sa oras po na ito. Buksan mo po ang aming pandinig, ang aming spiritual na mata, at nais naming ma-absorb ito fully, Panginoon, sa ikararangal lamang po ng iyong pangalan. Maraming salamat po sa inyong po ang lahat na parangal, papuri, pagdakila sa pangalan ni Jesus, we pray. Amen. Good afternoon po. Ang tagal ko nakapikit, akala ko mananaginip na ako. Bastahan tayo, sigurado sa oras na ito, naramdaman niyo din po. Sinabi ko po sa mga cook po kanina, lahat po ng mga matutulog at anong tawag doon, humihikab, babawasan po yung sandwich po nila. Tsaka yung pansit po, alisan ng carrots, tsaka ng mga gulay na. Alisan niyo po ng regalo. Alright, palapakan po muna natin ng Panginoon. Welcome po sa ating first day na ating camp meeting, Family Camp po 2026, yes. At ang ating team is called Gifted, Committed, Serving the Lord with a Burning Heart. Mula po sa Romans 12:6-11. Okay, so ang topic 1 po at ang pag-uusapan po natin ngayon sa oras po na ito. Grabe naman, masyado naman akong focus dyan sa mga niya. Okay, everybody say or read, don't waste your gifts. Basa. Yes, sige, gagawin po nating interactive, no? Kasi baka makatulog po kayo. 95 pa naman ang slide ko. Okay, basahin ko po ang ating text. Basahin po natin, tumayo po tayo. Ayan, let us give respect to our, sa salita po ng Panginoon. Sa Romans, kinuha ko po yung first part niya para at least makuha natin yung buong context. Nagpaliwanag pa yan. Ha? Romans 12:3-8. Ayan. For by grace, basahin po natin sabay-sabay. For by grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us.
If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. And sa Tagalog, yung 6 and 7 and 8, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Palapakan po natin, Panginoon. Pwede na po tayong maupo. At parang mali po yung aking presentation na nahugot. Wait lang po ah. Pwede kayo pong request ang electric fan kit ang gulot. Pwede yung hirap ka ako. Yan. Salamat. Yan. Kasi palatandaan ko kanina, may red markings yan. So, nabasa nyo na po ba itong balita nga ito? Ito. Sino pa yung nagka-cellphone ng ganito? Yung magkano po yan? 11,000? 3210. So, sabi po sa isang, actually 2020s or early 2020s pa to. A man from Pontypridd, Wales made a surprising discovery. Nakahanap po siya ng isang lumang Nokia 3310 after 22 years of being stored away. Sabihin, nakahalungkat siya ng 3310 na cellphone. Tapos nung binuksan niya, meron pa siyang battery charge of 70%. Grabe. Katulad kaya to ng mga to. Katulad kaya tayo ng mga ganito, no? Yung mga natatago nating mga charge or mga talento, itinago mula noon hanggang ngayon. At kung nabasa niyo po na kanina yung ating topic, it is about our gifts. So, seemingly ito yung totality ng lahat. Mga bagay na naitago, hindi nagamit, and naging walang kabuluhan. Okay? So, somehow, ganun din po tayo. No? Isa ka rin ba sa mga nagsabi na nito? Nasabi mo na ba yan sa sarili mo even once? Wala akong talent. Pabasa ken. Lambalog yan kay Nam. Di ba? O ito. Bakit wala nagtataas ng kamay? Ako, isa po ko sa guilty dyan. Oo, nasasabi ko yan. No? Busy po ako. Busy ako. Ito na, ito po. Next time na. Woo! Ito pa. Marami namang mas marunong sa akin, sila na lang. Yung kung alam ng iba, pagawa mo sa kanila. Yan. So, ang topic natin is about don't waste your gifts. Wag mong gawing walang kwenta yan. Okay? So, gifts po yan. Taas ang kamay ng mga taong ginagamit ang kanilang mga gifts. Wala. Or simply, raise your hand if you know your gift. Ayaw ng aking screen. Raise your hand if you know your gift. Yung tipong alam mo kung anong gift mo. Yung taas ang kamay kung ano yung gift mo, alam mo. O taas ang kamay ng mga ginagamit yung mga gift nila. So yung mga hindi nagtaas, both na hindi alam, hindi rin ginagamit. Parang ganon. Outs. Okay. So ang background ng buong study natin for this afternoon is this. Okay? So sa Romans po yan, written by Paul the Apostle to the believers in Rome. Para kanino po?
sa mga mananampalataya sa Roma. So indirectly they are pertaining, he is pertaining to us, na mga mananampalataya. Okay, so let us put our minds into the state na tayo po ay believers and mga lingkod po. Okay, ang totality nung kanyang sinabi dun sa chapter na to is how to live out the faith practically. Okay, kung paano yung practical application of living out our faith. And sa verses po na binasa natin kanina, ang emphasis ng verse 3 is about humility. And then yung 4 and 5 verse ay yung unity in the body, na kahit na marami tayo, we are united in one. And yung ating topic of today is yung 6 to 8 na we have diverse gifts. Okay, diversity of gifts. Okay, meron tayong ibang mga talent given by God or mga gift na binigay ng Panginoon sa atin. And I've prepared key points po na pag-uusapan natin today. Konti lang po sila. Promise, mabilis lang po ako. Hindi po ito sa mga may timer po ako dito, nakaka 4 minutes pa lang ako. Okay, so first one is, pakibasa, your gift is from God. Don't compare it. Narinig niyo na po ba yung salitang the killer of joy is comparison? Okay? Kapag pinag-compare mo na sa iba ang mga bagay-bagay, mawawala na yung joy na ramdam mo or yung maari mo sanang maramdaman na kaligayahan. Okay, so do not compare your gift to anyone. Comparison leads to one, insecurity, and it also leads to pride. Meron kasing mga pagkakataon na ganito yung nasasabi natin. Instead na ginamit mo yung mga kakayahan mo, ang nasasabi mo, ay hindi ko sila katulad, mas okay sila. Sila na lang. Di ba? Mga ganung pagkakataon. No, kaya naman, insecurity po ang tawag doon. Yung mga pahilo. Mga ganon. Tapos, kaya naman, kabaliktaran naman nun, yung overconfidence about your gift. Yung tipong, mas magaling ko ka rin. Mga ganon. So, pride naman po yan. So, comparison leads to two things. Pwedeng insecurity or pride. Pero both of them will lead to potential waste or wasted potential. Wasted potential. Yung tipong hindi magamit-gamit ang mga kakayahan mo because you are comparing to other people. So, isa yan sa mga lesson about this verse. Kasi iba-iba naman tayo. Baka yung iba sa atin, ang gift is to talk, yung iba to encourage, yung iba magbigay ng skills such as pagluluto at iba pa. But if you will be comparing yourselves to iba, sigurado magkakaroon ka ng pagramdam na either you are less or you are greater sa iba. But in turn, hindi mo magamit-gamit yung mga gifts na yan because you are comparing it to other people. Amen po? Hallelujah. So, sa mga youth, meron kayong advantage dyan sa bagay na yan eh. Nasa stage kayo kasi ng discovery. Okay? So, yan ang pinakamagandang stage na kung saan hindi mo kailangang ikumpara kasi pwede mong pag-aralan lahat kasi you have the most ample time sa lahat ng stages of life. So, sa mga youth, taas ang kamay ng mga youth. Oh, wow. mga nagtaas kasing edad ko So pwede kayo pumasok sa ibang ministries as sa music, sa teaching, at marami pang iba. Okay? And even sa mga adults, yan po yung isa sa mga problems, yung tipong kinukumpara mo yung sarili mo sa kakayahan na meron sa iba. Kasi iba tayo ng na-experience, iba-iba tayo ng kakayahan at naging training sa buhay. Maaring if ever you are comparing yourself sa mga preacher, tapos may experience, kunwari sa akin po, may experience po ako sa teaching. So, baka i-compare mo yung sarili mo sa akin, iba naman yung pinuntahan ng buhay ko. Maaring, hindi ako marunong sa pagluluto. Mga ganung bagay. So, do not compare kasi sigurado either you will feel less or mas maganda na siguro yung
tingnan mo na lang yung mga good sides sa iyo. Na wag nating i-compare yung kakayahan ng bawat isa. Okay? And of course, you do not need a better gift. You need a better use of what you already have. Kung ano yung meron tayo, yun ang ipagamit natin sa Lord. Amen po. Number 2. Ayan, ito pala. You don't need a better gift. No, hindi mo kailangang nasain na yung katulad ko yung or katulad natin yung iba. We just have to better use kung ano yung meron na tayo. Okay? Okay po? Amen po. Okay, pag i-nurture natin kung ano yung meron na tayo and do not compare it to other people. Kasi baka yung nakikita mo, yun yung best niya. Yun yung best version of themselves. Hindi natin nakikita yung pinagdaanan ng tao kung bakit ganun yung state niya. So tayo, mag-undergo po tayo ng nurturing and then let us improve on our own little way. Amen? Number 2, your gift must be used. Basa po. Your gift or it will be lost. Ibig sabihin yan, kapag hindi po natin ginamit ang ating mga kakayahan, talento, they will be lost. Mawawala po sila. Parang ano lang po yan, muscle sa katawan. Kapag ginagamit mo sila, they will pump up, mag-grow. Kapag hindi mo sila ginagamit, they will shrink hanggang sa hindi mo na sila makita. Ganun po siya, no? If gift, or parang sa boses, kapag hindi ka kumakanta ng kumakanta, yung boses mo hindi tumataas, hindi nag-expand yung mga muscles mo sa lalamunan. So kapag hindi ka kumakanta, hanggang sa konting taas lang ng kanta, napapaos ka o kaya naman mababakting ka because hindi siya palaging nagagamit. So, alam niya ng mga kapatid ko kasi sa kakasigaw ko sa umaga dati, yung kinakanta ko po kasi noon, puro sigaw-sigaw, mga rock-rock, tapos yung mga sigaw talaga. No? Umagang-umaga sumisigaw ako dun sa bahay. But my point is, kapag hindi siya nagagamit, wala. But if they are being used, mag-i-improve po sila. Amen? So, kailangan po natin ng actions with regards to our gifts. Every gift has a verb. Dun sa binasa po natin kanina, no? Teaching, you teach. If serving ang inyong gift, you serve. If it is encouraging, you encourage. But, ang punto lang po niyan, gamitin mo. Okay? Magkaroon ka ng action. Kapag hindi natin ginamit yan, magiging dormant. Okay, hanggang sa maging forgotten. Mare, kung tinigil ni Ses yung pag-try niyang kumanta noon, hindi sana kaganyan gaganda yung boses niya, di ba? Pero nung unang sabi niya, di ba, sa mga testimonies niya dati, hindi naman kagandahan ng pagkanta ko nung bata-bata siya, tas pinag-lead. Pero kung hindi niya pinustro yun at hindi niya talagang inilaban at ginawa ng action, hindi yon mag-i-improve. Okay? Kumbaga, if the start is hindi na umpisahan, hanggang start na lang siya. Di ba? Parang ganun. So, sa mga young pro, yan ang advantage natin sa stage po natin. We already know kung ano yung mga skill set natin, di ba? Kung wala pa kayong alam sa mga skill set nyo, ay naku, hanapin nyo na kasi matanda na tayo, mga kaising edad ko pong mga young pro, no? Meron na tayong mga skill set na alam natin, na taglay natin, then we act on it. Okay? Mga networks or any kind of influence towards other people. Okay? Yan yung mga advantages natin. Yan naman ang medyo wala pa ang mga bata-bata katulad ng youth. Pero they have the time. Okay, pag-usapan natin yan mamaya. A gift unused, basa po. A gift unused is a life underused. Kapag hindi natin yan ginamit, parang underused yung taglay natin yon. And even sa buhay po, kapag hindi natin ginamit ang mga gifts natin, underused po ang buhay. Kaya nung Nokia phone kanina, for the past 22 years, 70% po yung battery. Pero it wasted po yung 22 years na yun sa kanya, di ba? Parang ganun din po sa atin. If we know na meron tayong talento sa pagkanta, even if it is little on our perspective ngayon, kung hindi yan na ginamit, sayang yung
aandar na panahon na hindi siya nagamit. Amen? Kumbaga, kapag hindi na iserve yung purpose, there will come a time na ang magiging sasabihin mo ay isang klase ng pagsisisi. Amen po? 'Di ba? Yung tipong, mapanganyang anak-anak ko, may nag-aaral kong mag-gitara. Oh, that is my own words. Pwede na akong pala nung youth, pwede naman ako, may time pa pala ako nun, mag-practice. Oh, may pwede akong pag-practicean. O what if ganito yung naging perspective ko nun, hindi ako kumanta. Oh, hindi ko napakinabangan hanggang sa oras po na to, di ba? Mga ganun pong bagay. A gift unused is a life underused. Number 3. Ayan, number 3 na po ako. Don't worry po, 7 po yan. Your gift must grow. Don't neglect it. Parang nasabi ko na po ito kanina. Gifts are like muscles. If you don't use them, they weaken. If you train them, they will grow. Okay? Kapag hindi natin yung ginamit, hindi sila mag-grow. And ang punto dito is kapag gino-grow up mo ang isang bagay, sigurado dadaan ka sa isang proseso. At ang prosesong yon siguradong masakit. Amen? Tama po ba kung sabihin natin lahat ng klase ng learning, lahat ng klase ng education is painful? Sino po ba yung nasiyahan, nasarapan sa pag-memorize? Sino po yung nag-enjoy sa pagbabasa ng libro, di ba? Lahat ng klase ng learning, mahirap. Lahat. Kahit na magdadrive ka, mag-aral ka mag-drive, sigurado, dadaan ka sa isang masungit na teacher. O kaya naman dun sa bulyaw nung teacher mo. Mga ganung bagay, di ba po? O yung mga marunong kumanta, may paus na rin, sigurado. O, yung mga marunong magluto, dumaan yan sa mga paltos ng kamay na natalsikan ng mantika. Mga ganon. It will always be a painful process. So kalakip yun ng grow up or growing up. So sa atin, even kahit sa ministry, sigurado dadaan tayo sa practice, discipline, and correction. Ulitin po natin, dadaan tayo sa practice, discipline, at correction. Siyempre dadaan ka sa practice kahit sa worship team. 'Di ba? Nagsisipra po kami. Ba't ka natawa, Venice? Pag nagsisipra po, no, sa own practice po 'yon. Tapos pagsasama-samahin po natin sa mismong practice or rehearsal, dadaan ka sigurado sa disiplina. Magigising tayo maaga, mga ganung bagay, no? At of course, we will undergo correction. Sigurado ganun pang magaganap. But kapag hindi natin yun pinagdaanan, hindi tayo mag-grow or hindi tayo lalago. Okay? Kahit anumang klase ng ministry po na pag-usapan natin, let's say for example po sa evangelism, sigurado dadaan yan sa training which we are doing today. Nagte-train po tayo nagdi-discipleship po tayo. Yun yung purpose po nun para maibahagi po natin ng magandang balita in a way na marunong po tayo magsalita, alam po natin pinagsasabi natin. We are training ourselves, di ba? Yun po ang purpose ng discipleship. Ano pa pong ginagawa doon? Dinidisiplina natin ng ating mga sarili. And mag-undergo po tayo ng correction pag nagkamali tayo. Sigurado, mag-undergo po tayo doon. But if we are not willing to undergo all through those things, hindi tayo lalago. Amen? Kahit sa worship team, ganun po. Nasabi ko ng example. At iba pang mga ministries na kinabibilangan po natin. Kunwari, sa pagiging part lang ng, ano kasing tawag sa ministry na to? Itang intercession. Di ba po tang intercession, nano po yung i-practice ka rin, nano laretang way of you speaking up, pakanano yung baka kalwat in prayer mo, nano pa yung proper mong sabihan, di ba? Practice po ito, di ba? Discipline. Tapos you will undergo also correction. So kapag hindi po natin yun pinagdaanan, hindi tayo mag-grow. So accept na natin, ihiyakapin na po natin na tayo habang maandar ang panahon na sasali tayo sa iba't ibang mga
mga ministries and all other things sa church, i-expect na po natin yon na we will undergo practice, discipline, and correction. If not, we will not grow po sa pananampalataya at sa ating paglilingkod na ito. Amen? Palakpakan tayo pa, Lord. Hallelujah. Your gift will not grow in comfort. Wala pong nag-grow na nagliwaliw lang po sa comfort or nagtampisaw lang sa comfort. Okay? It grows in commitment. Kapag niyakap mo mismo lahat ng mga process na yan. Sabi po sa isang movie, kung napanood niyo po yung Lucy, na learning is always a painful process. Pero ang tanong, are we willing? Okay? Kahit nga sa pag-aral, di ba? Kung alam naman natin na mahirap ang mag-aral kasi nakakasawang mag-quiz, mag-test, gumawa ng project, may performance task. Pero kung hindi mo yung pagdadaanan, hindi ka mag-grow, hindi ka makakapunta sa next stage of your education. Di ba? Ganun lang po yun. Number 4, these are the following roles of the parents. Okay, balik po tayo sa iba't ibang ministries kanina. Pag-uusapan po natin yung mga role, ay kung ano yung pwedeng papagdaanan ng bawat isa sa mga topics na to. But ang pinaka-core ay ang mga parents po. No? Why? Kasi yung mga youth, sila yung pinakamay mahabang time to practice and do things sa ministry, kahit sa church po. Pero yung approval and yung encouragement, manggagaling po sa magulang. Hello? Hello. Huwag lang po tayong mag-invest sa education nila at saka sa career nila. Mag-invest din po tayo sa spiritual gifts and ministry involvement nila and of course ninyo rin po, no? Pero paano po natin maituturo sa bata yon kung hindi mismo nakikita sa atin? Nangaral sa magulang, yun. So do not just invest sa kanilang improvement, sa kanilang pag-aaral, kasi kasama naman po talaga yon sa kanilang mga career. Pero mag-invest din po tayo sa spiritual gifts ng mga anak po natin and on their involvement sa ministry. How? Parents must, number 1, affirm their child's calling. Sa stage na bata pa sila, tayo po ang mismong nakakakita what are the potentials of them. Tama? San yung pinakahilig nila, san patungo yung mga yon. So we have to affirm kung ano yung magiging calling nila. Hello? Kung nakikita mo na patungo siya sa panayang magkanto, panayang teterak, kaya ni pambalo mo na, di ba, kapag anak niya pa mo, pagka kids niya. So we have to affirm it. Ngayon, tingnan natin kung saan sila pinakamalakas. And even sa youth, nakikita niyo po yan sigurado kasi most of their time are being spent dun sa pinakagusto nila, di ba? Bari, ang gusto po nila is paglalaro o kaya na paglalaro ng basketball, physical activities, mga ganon. Or music or what. Alam niyo po, tama? Kasi nakikita niyo sila, no? Kasi yung pinaka ini-spend ng mga youth na most of their time, yung hilig nila. So affirm or clear kung ano yung pinakahilig nila on your part bilang magulang. So, the thing is, we as parent must not pressure them away from the ministry. Isa rin po yan sa mga dapat nating gawin. Kung tipong, kumari po, yung example natin dito is si Bong. Kung pagbabawalan siya sa ingay sa bahay, hindi siya mag-i-improve, di ba? Hello? Parang sa atin po, if ilalayo natin yung bata doon sa kaya niya, sa mga hilig niya, makakarating tayo doon sa iaalis mo siya sa ministry. So sa atin pa lang po bilang magulang, makita na ng mga bata kung ano yung true dedication sa ministry. Okay? So parents must affirm their child's calling, must not pressure them or not pressure their child away from the ministry. Siyempre, hindi naman natin yung ginagawa. Siguro, no? Hindi naman natin sinusulsulan yung mga bata na, yan, makyabekin. Hindi naman po siguro, no? And we have to model service. Okay?
Kung gusto po natin na makita ang ating mga anak na maging servant, we have to model it. Amen? Amen. Baka gusto mong maging servant ang anak mo, hindi ka naman servant. Kasi hindi mo makapakita. Lagi kasi ang tanong, how? Paano mo yun ang laging tanong, paano ba maging servant? Di ko makita sa'yo. Mga ganon. Hindi makita ng anak natin kung ano tayo dapat. Parang ganito po yan. Kasi Cindy, masanting, pero si Cindy ko, mga titambage. Kapag hindi po nakikita ng bata how it is or how it must be done as a good model dun sa sinasabi natin, hindi nila magagawa yun kasi hindi makikita or nakikita sa atin. Okay? Parents, don't raise successful children. Don't just raise successful children. Okay? Huwag lang tayong magpalaki ng mga successful children. Huwag din tayong magpalaki ng mga successful children pero spiritually empty naman. Okay? So ito po yung target po natin. Isang successful na bata pero punong-puno spiritually. Paano po natin yun magagawa? We start on ourselves. Pakita po natin sila. Pakita po natin sa kanila. And, meron akong naalala tuloy. Sabi ni si Catriona Gray, I found that it was a lack of child support, not poverty, that killed their dreams. Ano po yung pinakadahilan? Lack of child support. In all other aspect po yung sinasabi dyan, yung child support. Kung hindi natin sila susuportahan sa kanilang mga kakayahan, talento, sa stage na hawak niyo po sila, someday, somehow, mawawala lang po ng silbi yung mga yon. Okay? Pinakamalaki pong role ang magulang sa success ng isang bata. Amen? One great example is yung simpleng pagbabike. That is a skill, di ba? That is a gift. Kung hindi yan itinuro nung bata siya, it will lead sa darating ng panahon, hindi siya marunong. Hindi siya maalam sa pagmumotor, hindi siya maalam sa pagdadrive. Hindi niya magagamit yung skill na yon sa ministry. Para siyang domino effect, di ba po? Isang simpleng skill na pinagkait ng bata, mag-boil down dun sa pagtanda niya, hindi niya kaya. Kasi ipinagkait nung tayo ay bata. So, suportahan po natin sila dun sa stage pa lang na bata pa lang sila. Amen po. Amen po. Yung simpleng paturuan kung paano mag-drive, paano maglinis ng kubeta, paano lumangoy, di ba? Yung mga bagay na napakaliit lang naman pero kung titingnan malaki pala in the long term. In the long run. So, example po, pagluluto, kung hindi mo sila tinuruan dun sa panahon na bata sila at hawak mo sila, puta datangingal do, ni luto niya yung kanan na balo. Di ba po? Paano niya yun magagamit sa ministry itself kung sa sarili man lang niya, hindi niya makaya? Okay pa? Number 5. Ay, manoyab na. Advantages of youth and young pros. Let us focus sa mga youth naman, sa mga young pro na tulad ko. No? We have the most energy, time, adaptability, and passion. Explain natin how. Energy, kasi tayong may taglay ng mas malakas na pangangatawan, wala pang physical barriers na nararamdaman, di ba? Sa mga youth yan, sa mga young pro, wala pang gaanong mataas na cholesterol, mataas na blood sugar, mataas na triglyceride, di ba? Wala pang ganun. Wala pang mga barriers, wala pang nirarayuma, wala pang excuse na ganun. Wala ka pang maisasagot na ganun. So, tayo bilang mga young pros and youth, wala tayong mai-excuse na mga ganyan. We have the utmost amount of energy. We can do more. We can serve more. Kaya pangarapin at pagdasal talaga natin sa Lord na dumami yung youth kasi youth at saka mga young pros, kapag marami yan, mas malakas ang kanilang manpower na mai-exert. Amen? Amen po. Let us invest dito sa ganito. And even sa mga leadership ng church, sana po ma-realize po natin tong bagay na to. Na kapag nag-invest tayo sa mga young generations, manpower is matibay po talaga. Amen?
they also have the greater amount of time. Why? Few ang kanilang responsibilities. Tama? Tanong mo sa mga youth na to kung sino nagbabayad ng kuryente. Ilan pa lang sasagot, di ba? What I mean is, wala silang gaanong responsibilities, na wala silang hinahawakang matitinding mga bagay na kailangang i-focus nila yung isip at mga oras nila sa ibang bagay. Di ba po? So we have to invest on this youth. And even sa atin, mga youth, marami kayong mga panahon na pwedeng i-exert. Kaya kayo ang may pagkakataon na mag-aral ng instrumentos, magbasa ng word. Kasi marami kayong oras. Hello. Unlike us, no? Irarant ko na, no? Sa amin kasi, ang buong maghapon mo will be spent sa working. Pag uwi mo, if you are a mother or a father, spend mo yun sa family mo, how to fix the home, kung yung bahay mismo, aayusin mo pa, paano kung may problema pa kayong mag-asawa, di ba? Di ba, mga ganung bagay. Tapos, yung iba naman, may sideline pa. Paano sila mag-aaral ng instrument? Di ba po? So tayo, bilang marami tayo ng oras, mas maraming oras natin, we have the utmost amount of time. So tayo ang mag-grasp ng opportunity. Opportunity po yun. Maswelo ta, ngani ko po pagtanto na niyang anak tamo, maswelo tamo kitang stage ay ito. Wag nating hahayaang lumagpas tayo sa panahon na yon na hindi tayo nag-spend ng time sa training. Kahit na college student ka pa, may ample time ka, sobra-sobra pa yan. Hindi mo pa nararamdaman yung pakiramdam na yung bill mo, 5,000 ng monthly ng kuryente, tapos may tubig, may ganun. Hahanap ka sigurado ng paraan para makuha or makita. Diba? So kayo, bilang maraming oras, do it. Kasi pagsisisihan mo yan kapag ikaw na yung magdadala ng responsibilidad. This is a warning sa mga youth dyan, na mga college students dyan. Habang may oras ka pa, kahit na nakikita mo mapagal ka kayong eskwela, marakal ka pa rin oras. Kasi kahuli mo, sigurado, tambay-tambay lang, kira-kira lang, ay, deng pengari, all day round siya. Oo. Hands off sa mga nanay natin. Palakpakan naman natin sila, guys. Sa mga magulang natin. Makakala ng nanay ko, di ko siya na-appreciate. Oo, sa dami niya. Salamat sa malaging malinis na malinis na kwarto ko. Next is, we have the utmost adaptability capability. No, adaptable tayo. Sa stage na yon. Bakit natin nasasabi na yung mga youth ay pinaka-adaptable? Pinakamadali silang matutong ng technology. Tama? Sila may try turong mag-computer Pastor Kulis ngayon, kung oras din, di ba? Yes, he will learn, pero it will take time. Tama? Pero ituro mo yan kay Jumong. Di ba? Tini gawin presentation, nalamang 20 minutes, master niya pa ako. Gets niyo ako, guys? Gets niyo po ako? We are adaptable. So grasp the chance, no? Alam natin yung trend, alam natin yung mga ministry tools, at marami pang iba. Okay? And marami pang mga opportunities na pwede pa nating gawin. Lalo na parating na yung ating bagong church building, di ba? Yes, i-claim natin yan. Palapan natin ng Lord. And of course, yung passion, no? Yung burning passion, nasa youth stage yan. Okay? What you build in your youth will carry your future. Okay, guys, yung mga youth natin, pangalagaan natin sila. And kayong mga youth, habang maaga, ano pa yung tawag doon? Rock lang ng rock. Hanggang may chance. Okay, may chance pa kayo, may time pa kayo, gawin nyo na yan. Grasp it. Number 6, these are the following ways why and how people waste their gifts. Kung paano natin nasasayang madalas yung ating mga gifts, mga talents at mga kakayahan. Maaring makarelate po kayo dito, and then what we will
be doing is, i-fix natin yung mentality natin towards life. Number 1 is, basa. Ano po sa Tagalog ang laziness? Katamaran. Yan. Sino po ba dito yung mga nasabi na ng ayoko muna? The emphasize for this yung muna. Yak pambisa, pamakyabe. Baka meron po nasabi na ganito. O kaya naman, alik pamakyabe ngayon, mapagal ko. Uy, namin tinamaan. Kaya naman, next time na lang. Okay, we keep on always delaying things and never starting. Okay? Ang sabi nga dun sa lagi kong sinishare, ang pinaka-best daw na itanim mo ang isang puno is kahapon tsaka yung 10 years ago tsaka today. Dalawa lang daw po yung best time para itanim ang isang puno. 10 years ago tsaka yung oras na to. So, if you have failed to do things noon, ang pinaka-best time to do it is now. Okay? Hello. Ang problema kasi hindi sila marunong o kaya naman if they cannot serve. Ang problema, ayaw. Okay? Baka isa po tayo din sa mga to or nakaka-relate po tayo dyan, no? Yung laziness po natin. Nasabi ko na rin po kanina, kapag naging stagnant, naging dormant yan, sooner or later, mawawala. Okay? Mamimiss po natin yung opportunity. Merong mga tao daw, sabi dito po, no? Someone who can sing but never joins ministry. Marunong ka namang kumanta pero hindi mo ginamit. It is a form of laziness. Okay, marunong kang magturo but you refuses responsibility to teach. Basa. Potential without action is just wasted possibility. Okay, pagka ang potential natin ay hindi natin inaksyonan, para lang yung isang nasayang na possibility or opportunity. Kumari, masatono ka naman, pero ang punto mo, ay, hindi ko bisa makiabi, ako magyasa. Mga ganung bagay. Okay? Next is number 2. Fear of judgment. Somehow, meron na pong mga wordings na ganitong nasabi natin. Baka magkamali ko. Diba? Nasabi na po natin yon. O kaya naman, baka pagtawanan nila ako. Kaya naman, ito po, hindi pa ako biyasa or hindi pa ako magaling. Ako mambiyasa. Yun, mga words na gano'n. Ang tawag dun sa acts na yun ay fear of judgment. Okay? Fear makes people bury their gift instead of building it. Okay? If you are controlled by people's opinion, ulitin ko po kapag kontrolado po tayo ng opinion ng ibang tao, hindi natin mapagsisilbihan ng maayos ang Panginoon. Amen? Let us give an example of this. Yung parable of the talents. Natakot siya, di ba? Kung may mangyari dun sa kailangan, dun sa ang tawag dun? Dun sa nilagay niya sa lupa. Yan. Kung yon ay ginamit niya at hindi siya natakot, lumago pa yon. Pero dahil natakot siya, na pinauna niya yung I was afraid mentality, anong nangyari? Di napasama pa siya. Okay? You will never start if you wait to be perfect. Hello? Lagi nating gusto kasi na makita tayo na perfecto na dun sa aspetong yon. Kumari, kabisa makiabe magkanta kasi emo buri na panatwanda ko. Kasi buri mo akit pa mo yung sarili mo na magaling. Alay po. Alay. Kamakiabe kasi buri mo, potang tinalakad ka, magaling na ka. No, hindi po dapat ganun ang mentality po natin. Kung ano yung taglay natin ngayon, we develop it. Tanggapin natin na yun ang stage muna natin. Na mag-grow pa po tayo. Okay, wag natin intindihin kung ano yung makikita ng ibang tao. Pare, isa pa,
If matatakot tayo ngayon pa lang na mag-share sa social media, kailan pa tayo magkakaroon ng chance to share, di ba? Matatakot tayo sa mga comment nila? Why? O kaya naman, i-compare natin ang sarili natin sa iba. Hindi po yun dapat, no? Basa, you cannot serve God fully if you are controlled by people's opinions. Dati pansinin yung mga fans po natin. No? Number 3, distractions. Okay? People waste their gifts because of distractions. Sino po ang guilty dito? Yan. Isa po ako dyan. More time on phone than in purpose. Ay, naku, dami. Endless scrolling. Yan, little serving. Busy, not productive. Yan, mga ganyang mga bagay, no? Napaka-busy natin, hindi tayo productive. Yung tipong binuksan mo yung phone mo, di mo alam 3 hours ka nang gumaganon, tapos may kapilan na ka palang ikot sa higaan mo. Diba? Para ka ng lechon na umikot-ikot sa higaan mo. Tapos hindi mo magawa yung purpose mo because of distraction. Okay? 5 to 8 hours on the phone and 0 hours serving God. Taas ang kamay ng mga nagde-devotion pa po dito. Hoy, 3. Pastor. Yun po yung mga nagtaas na kamay. Hindi, joke lang. What my point is, tingnan po natin ang sarili, siliksikin. Baka naman po, kaya nagiging wasted yung mga gifts natin, hindi nagagamit because of distraction. Maging mali po yung ating priority. Sigurado may priorities po tayo sa buhay, but baka sila na yung nagiging dahilan of our wasted gifts. Okay? Distraction is one of our greatest enemies. Number 4, sin and compromise. Yan ang nakakatakot, no? Baka ang dahilan kung bakit di natin nagagamit yung mga gifts natin at mga hindrances is sin. Mga hidden sin, pwedeng double life, yung okay kasi ito sa church, pag uwi mo, saka na naman marites, di ba? Mga ganung bagay. Okay? Slowly kang nag-drift away because of these things. Sana po at nawa pag-pray po natin na hindi po yan sa LOTN San Roque, no? Na may tinatagong mga sin and other compromise. Okay? Hindi man po yan agad-agad nawawala, hindi tayo nare-remove sa ating mga gifts. Kuwari, parte ka ng worship team, let us be real talk, no? Parte ka ng worship team pero may tinatago ka pala at the back of your life. Pag ikaw na lang mag-isa, okay, pinsan mo pala si Satanas. Ganon. Joke lang po. Yung mga ka-chat mo pala, di ba? Mga kausap mo, mga drug addict pala. What I'm pointing is, may double life ka palang, ang tawag dito? Kinabibilangan, di ba? Isa ka palang drug lord, o isa ka palang smuggler. Isa ka palang dealer ng ano. Baka isa po sa atin, ganun ang ginagawa natin. No? But saliksikin po natin ang sarili po natin. Pag uwi mo, manginginom ka pala. Tapos galing ka dito, di ba? Mga ganung bagay. So, alisin po natin yan. Tandaan po natin si Samson. Anong nangyari kay Samson? May gift si Samson, di ba? Pero nag-compromise siya. Nakihalubilo siya sa isang babaeng, alam na. Then sooner or later, ayun, deads. Nawalan ng mata. No, di ba? Nawalan ng kalakas sa katawan. Namatay. Mga ganung bagay. Sooner or later, ganun din po mangyari sa atin if we will compromise. Amen? Wala po muna natin na may ngabulol na ako. A great gift without a clean life will eventually collapse. Okay? Kahit na magaling ka pa, magsalita, mag-preach, at kumanta dito, if hindi ka namumuhay ng malinis, eventually it will collapse. Amen? Number 5, doon sa ways of people waste their gifts.
Waiting for perfect timing. Yan, nasabi ko na po yan kanina. Baka naghihintay kayo ng perfect timing. Walang perfect timing. Okay? Kung hinihintay mo na maging ready ka, pag okay na yung buhay mo, pag magaling ka na, no, walang perfect timing. Okay? Someday is the most dangerous word. Baka yung someday maging never na siya. Ulitin ko po ha. Someday is the most dangerous word because someday often becomes never. Magiging never. Yung kaka-someday mo, hindi mo na pwede. Hindi mo na kaya. Okay? Delayed obedience is still disobedience. Tandaan po natin to. One day, you will stand before God and you cannot say, wala akong gift. Dahil dun sa verse na binasa natin, ang sabi ng Panginoon, lahat tayo binigyan. Baka ang isagot mo, hindi ko ginamit. Number 7 po. These are the examples of the Bible regarding gifts and talents. Bitutundo na kayo po. Opo. Number 1 is the parable of the talents. So, pabilis na lang po ito. Recap lang sa mga lessons of the Bible. 'Di ba? Anong nangyari sa parable of the talents? Hello? Nagbigay ng amount yung master, tapos yung dalawa nag-invest and nag-multiply. Yung isa, tinago lang. Okay? God is expecting us to use them, hindi magbigay ng excuse. God expects use, not excuse. Let that sink in po. God expects use, not excuse. Basahin po natin to. The greatest tragedy is not having little, but doing nothing with what you have. Yung pinakamatinding trahedya is yung konti lang yung meron ka, but yung konti mo, hindi mo pa ginamit. Number 2 is Bezalel and Oholiab. Kilala niyo po ba si Bezalel at Oholiab? Si Bezalel na lang po, yung skilled person, yung architect at designer ng Solomon's Temple. Ng First Tabernacle. Diba? So lahat ng kanilang skills, arts man yan, design, craftsmanship are also considered spiritual gifts. Amen? So tayo, kahit nakabilang tayo sa iba pang mga aspects ng buhay, kahit architecture man yan, engineering, all of them are to be used sa glory ng Lord. Amen po. Your creativity is not secular. It is sacred when used for God. Let that sink in po. Your creativity is not secular. It is sacred when used for God. Marunong ka sa design? Hindi yan masasabi na secular yan. Dahil kapag yan ay ginamit sa Panginoon, yung creativity mo na yan, it is sacred. Hallelujah. When used for God. Okay? Si David na marunong maglaro or magtumugtog ng harp. Okay? Natatandaan niyo pa po yung kwento niyan, yung para ma-relieve si King Saul, 'di ba? Tumutugtog si David ng harp. Okay? Your talent can bring healing and peace. Okay? Sabi dito, your gift can make room for you before your calling is revealed. Hindi mo ma-expect na yung karunungan pala niya na maglaro ng harp, someday it will be revealed as his calling. Yung palang pagtugtog ng anak mo or pagkanta-kanta niya someday will be used by the Lord and it will be revealed na calling pala niya maging worship leader. Di ba? Siya, anak. No? Di ba? Number 4, the building of the temple sa 1 Kings 5-7. Okay? Yung lesson po natin dito is that marami po sa atin ang skilled, mga skilled worker, mga craftsmen, mga laborer, na maaring magamit yan sa pagbibuild ng temple. Na pwedeng gamitin po natin yan sa susunod na panahon na nag-itayo na po ang church. Amen? Ano po kasi yung project natin? Project Solomon, di ba? The kingdom is not built by one gift, but by many working together.
Isa na lang po dito siguro yung ibibigay ko. Si Daniel and his exceptional ability. So Daniel excelled in wisdom, learning, and leadership. God gave him beyond understanding. Amen? Lahat ng mga binigay sa kanya ng mga talents. And he excelled doon sa aspect na binigay sa kanya. Your excellence can position you where your voice will matter. Sooner or later, sa mga ini-spend nating time sa iba't ibang mga sinusubok nating ministries, someday, we will learn kung saan tayo pinaka magmamatter, pinaka mag-excel. At yun ang nasain natin sa Panginoon na ibigay niya. Amen po? Balik tayo dun sa pitong sinabi sa atin na gifts in Romans 12:6-8. They are 1, prophecy, serving, teaching, encouraging, giving, leading, and showing mercy. To sum all of this up, pag sinabi po nating prophecy, that is speaking God's truth. Sa mga bata, pwede silang mag-share ng mga Bible stories. Sa mga youth, possibly we could share some Bible verses online, mga reflections, and all other things. Sa mga young pros, we stand for integrity sa mga trabaho natin. That is how to express prophecy, no? Gifts of prophecy. Nasigurado naman po, tayo pong lahat ay may taglay ng ganyan. And even sa mga adults, sa mga parents, ang gift of prophecy is nandoon sa aspect ng how we guide our family spiritually. Number 2 is serving. Kung serving naman ang pinag-uusapan, marami po tayong pwedeng pasukan na ganyan na mga ministries such as Asherettes, tech, music ministries, no, marami pong ganyan. Volunteering sa iba't ibang mga schedules ng church, sa iba't ibang activities at mga operations. That is serving. Number 3 is teaching. Okay? Yung pag-share po natin ng mga memory verses sa mga bata, how to lead small groups, teaching po yan. And kapag nagdi-discipleship po tayo every Saturday, that is teaching. Mentoring also of young believers. Yan. Leading Bible studies, that is how to teach. So pwede po natin yung pasukin sooner or later sa buhay natin sa ministry. Number 4 is encouraging. Okay? Paano po natin magagawa ang encouragement na to? We could comfort a friend. Pagsasabi lang natin ng mga mabubuting salita, that is exactly encouraging. No? Yung maging positivity ka sa ibang mga tao. We support them, lalo na kapag struggling sila. Kahit hindi pa financially, but in words, it is actually a gift from God. Amen? And number 5 is giving. So, pwede po yan sa small amounts kung tayo ay youth, hanggang sa dumating tayo sa mayakap na natin yung tithing, and hanggang sa we could provide more. Number 6 is leading. Hindi lang po sa ministry, but sa mga eskwela at iba pang mga kinabibilangan nating mga tawag nito, areas such as school and businesses, o kaya sa trabaho mismo. We lead people, no, sa Lord. And lastly is showing mercy. Paano po natin to na ibibigay? When we tend to forgive people. Isa pala siyang gift, no? Kapag natutunan at nagagawa nating magpatawad. And when we tend to accept and include others, that is showing mercy. Yung tipong alam mo na yung tao na yon sinusuka ng iba, pero tayo niyayakap natin. That is how, or that is showing mercy. And isa pala siyang gift ng isang Kristiyano na dapat taglayin po natin. And of course, we care for the needy, the sick, and then the broken. Pakisabi po sa katabi mo, or sa sarili mo na lang, basahin po natin. I am gifted by God for a purpose. Lakasan, worship team. Don't waste your gift. Use it where you are while you can. Gamitin natin yung mga gift natin na yan habang pwede pa. Baka dumating na yung panahon na hindi na.
Let us bow our heads po and pray. Hallelujah. Thank you, Lord, for these realizations, Panginoon, na you have given us specific gifts. Lord, buksan mo po ang aming mga isipan na malaman po namin ang mga ito if ever hindi po namin sila naiintindihan as of this moment. But we know, Lord, that you have given us something. And gusto namin, Panginoon, na magamit kami fully sa ikararangal lamang po ng iyong mga pangalan. And teach our leaders, Panginoon, para maipakita, maituro sa amin kung ano po yung mga specific gifts po na iyon. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataon na ito, Panginoon, na nawa ma-bless po ang bawat isa. And we pray, Lord, na nagkapagbigay po ito ng ngiti sa iyong mga labi sa oras na ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Tinawag ko yung worship team, natulog na yata sila. Sige po. Ate? Okay, mag-divided session po tayo. Magsama-sama po lahat ng men's, magsama-sama lahat po ng women's, and lahat po ng youth and young pro ay magsama-sama din po. Ano po ba yung pwesto po natin, Pastor? Yung mga women's po, doon na lang sila sa aircon room. Pero walang merienda.